Dante, ilang araw na lang ang nalalabi bago ang deadline at nakareses pa ngayon ang Supreme Court. Sakaling hindi sila makakuha ng TRO mula sa korte, ano ang kanilang susunod na magiging hakbang? Yes, Rose, to be exact, 11 araw na lamang ang natitira doon sa ibinigay ng pamahalaan na palugit sa ating mga kababayang jeepney operator o mga PUB operator na i-consolidate yung kanilang prangkisa. At kapag hindi naman umano sila pinagbigyan ng ating kataas-taasang hukuman ng TRO para pigilin yung implementasyon ng deadline, ayon pa sa grupong Piston, ipapakita nila ito, Rose, sa pamamagitan ng kilos protesta sa paglabas sa mga lansangan at gayon din ng transport strike. Sa ilang araw bago mapaso ang ibinigay na palugit o deadline ng pamahalaan para mag-consolidate bilang kooperatiba o korporasyon sa ilalim ng PUB Modernization Program ang mga umiiral na unconsolidated na prangkisa ng jeepney operators, nagtungo na sa Korte Suprema ang transport group na Piston at ilang commuter groups tulad ng Commute. Kasama ang kanilang mga abogado mula sa National Union of People's Lawyers o NUPL, hinihiling nila na maglabas ng temporary restraining order ang kataas-taasang hukuman para hindi maipatupad ang deadline na maaring magresulta anya sa pagkawala ng kanilang mga prangkisa. Hiniling ng mga ito na ideklarang null and void o walang bisa ang Department Order No. 2017-11. Ito yung Omnibus Franchising Guidelines ng Department of Transportation o DOTR. Gayon din ang ilang circular at kautusan na inilabas ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB gaya ng Consolidation of Franchise Holders. TRO bago man lang mag-December 31 para hindi muna mapatupad ito habang inaaral o dinidinig ng Korte Suprema ang kaso. Kung ang layunin talaga ng gobyerno ay ayusin yung ating public transport, bakit hindi ang gawin ng gobyerno ay magbuo tayo ng sarili nating industriya at tayo mismo yung lumika ng ating public transport. Kasama sa respondents o inirereklamo sina Transportation Secretary Jaime Bautista at LTFRB Chairperson Teofilo Guadis III. Ayon sa kanilang abogado na si Attorney Nery Colmenares, labag ito sa Section 3 ng ating saligang batas para sa kalayaan sa asosasyon. Hindi rin anya maaring puwersahin ang mga jeepney operator na pumasok sa consolidated franchise. Maging ang kooperatiba anya sa ilalim ng batas ay voluntaryo. Ang basis noon ay una, violation ng freedom of association. Kasi sa ilalim ng konstitusyon natin, may karapatan ang sino man na sumali o hindi sumali sa isang organisasyon o asosasyon. Ito, pinipilit sila na mag-member ng cooperative na labag sa kanilang karapatan. Giit pa ng mga tsuper at operator, hindi nila kayang ipangutang ang pagkuha ng modernong jeep. At kung ipipilit ng pamahalaan ang deadline ay tinatayang 140,000 umano na driver at 60,000 ang mga operator ang mawawala ng hanap buhay. Bukod dito, apektado rin ang nasa 28.5 million na mga commuters sa buong bansa kung kulang ang masasakyan na maaring magresulta umano sa transport disaster. Para sa commuting public, importante ang una, availability and accessibility nasasakyan nila papunta sa trabaho. Pangalawa, road safety. Alam po natin na may direktang correlation yung bilang ng yung demand at supply sa sasakyan. Rose, nakuha natin ng impormasyon na sinabi nitong si Secretary Jaime Bautista ng DOTR ay sumusunod lamang sila sa kautusan o desisyon ng ating Pangulo hinggil dito sa sinasabing deadline at handa naman umano silang sumunod kung sakasakaling magbaba ng kautusan ang ating kataas-taasang hukuman dito ngayon sa panibagong o dito sa unang petisyon na inihain ng grupong Piston at iba pang mga commuter group dito sa Korte Suprema.
At kanina Rose, no, nakita din natin, bukod dito kasi sa grupong Piston ay sumama kanina itong grupong Manibela din, transport group na Manibela. Pero hindi sila kasama doon sa mga petitioner dahil kagabi daw ay nagkasundo sila na ito na lang Piston ang maghain ng petisyon. Baka kasi doon sa kanilang argumento ay mayroong hindi sila pagkakasundo. Rose, ang gagawin na lang nila ayon dito sa kanilang Vice President, kung di tayo nagkakamali, na si Mara Balbuena, ay matapos itong maihain itong unang petisyon ng Piston ay maaring maghain din sila sa mga susunod na araw ng kanilang petition for intervention bilang pagsuporta dito sa hinaing ng kanilang mga kasamahan sa transport sector. Yan na ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Rose. Alright, maraming salamat Dante Amento, nag-ulat ng live mula sa Manila.